hinungdan sa tanan ng ikinahanglan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na padayon, nag-aga ka na mo Ginoo diha sa iyong presensya. Kung ikaw lamang Ginoo ang anay mong pasidunggan, ikaw lamang ang Diyos ay mong higugmaon, pasalamatan ng alagaran. Tungod kay Diyos, ikaw matag-iya sa kinabuhi. Glory to God, glory to Christ Jesus, hallelujah. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, pinararangalan at pinasasalamatan, dinadakila at dinuluwalhati ang iyong banal na pangalan. Sa gabing ito, kami po ay buong puso at dumudulog at lumalapit sa iyo. At inihiling namin, Ama, na kami po sa lugar na ito ay muli mong samahan, pagpalain ang aming mga buhay, at hayaan mo, Ama, na patuloy po kayong maghimala sa lahat ng mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Dalangin ko, Amang Banal, na ingatan niyo po ang bawat isa. Patuloy mong patnubayan ang mga tao na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Iligtas sa lahat ng panganib at kapahamakan sa buhay na ito. At dalihin mo kami, Ama, sa tamang landas ng buhay. Turuan kami kung paano kami makalakad ng ayon sa iyong kalooban.
katarungan at kabutihan sa mundo, hindi ka kontento sa mali at kasamaan. Hinahangad mo ang tama. Kasi kapag sinabi natin katarungan, minsan hindi tayo natutuwa doon sa mali. Yung taong nauuhaw sa katuwiran ng Diyos, hindi ka umaayon doon sa mali. Ang gusto mo ay yung tama. Di ba, mayroon tayong mga tinatawag na mag-compromise. Alam mo ng mali, aayunan mo pa. Mga taong mahabagin at maawain sa kapwa. Mahabagin, maawain. Sabihin, hindi niya natitiis ang kanyang kapwa. Tapos wala kang maitulong kasi walang-wala ka. Kaya hanggang mayroon ka, samantalahin mo ang pagkakataon. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. At kapag ginawa natin yan, yan ang mga taong tunay na pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Sabi nga natin kanina, kapag nakagawa ka ng kabutihan, ang gaan sa ating kalooban. Pero yung hininga ka ng tulong at wala ka maitulong kasi walang-wala ka, ang sakit sa kalooban. Tama po ba? Tama. Yung bang lalapit sa iyo, kung kailan walang-wala ka, saka naman lalapit sa iyo. Para bang hindi mo matanggap. Kaya nga tama ang kanta ni April Regino, na sabi niya, di ko kayang tanggapin. Nakaganon pa siya. Kasi mahirap naman talaga yon, yung ano ang manghihiram, ikaw na magpapahiram. Yun ang pangako ng Biblia. Kaya kayo mga may utang, ibig sabihin, hindi pa kayo malaya. Para kayo ay maging malaya na, subukan nyo, kayo na magpautang. Ibig sabihin, pag ikaw lang inuutangan, ikaw ay pinagpala na ni Yahweh El Shaddai. Sino mga may utang dito? Kayo mga taong pinagpala sa kaharian ng Diyos, mga totoong pinagpala. Ito yung mga taong may malinis na puso. Ito, magandang pag-usapan ito. Maging peacemaker po tayo. Anong ibig sabihin ng peacemaker? So, tagapagdala ng kapayapaan. Ang peacemaker po ay hindi lang taong umiiwas sa gulo, mas malalim pa rito ang ibig sabihin nito. Anong ibig sabihin doon? Aktibong gumagawa ng kapayapaan, hindi lang tahimik o neutral. Hindi lang yung lagi nasa neutral lang tayo, yung playing safe. Ayaw natin na mayroong nai-involve tayo, kundi sabi dito, kumikilos para ayusin ang alitan. Yung nagiging tulay tayo. Bawa, mayroong di pagkakasundo. Ikaw ang naging tulay para pagkasunduin sila. Hindi yun na hindi sila aaway, ikaw ang tulay para mag-away sila. Kabaligtaran naman yun. Alam ko dito sa Cebu, hindi gawain po yan. Kasi sa parting Bisaya, South, wala pong ganong klaseng attitude na pinag-aaway ang dalawa. Na hindi nag-aaway, pag-aawayin. Front tayo mga kapatid doon sa mga persecution. Kahit wala kang ginagawa, pag anak ka ng Diyos, may uusik sa'yo. Hindi maiiwasan yun. Bakit? Galit sa atin ang kaaway. Ayaw ng demonyo na magpatuloy ka. Gusto ng demonyo, wasakin ka. Kaya nga si Job, hindi nainggit si Satanas kay Job. Bakit? Si Job, matuloy na tao, mayaman. Tapos maganda ang kabuhayan, maganda ang pamilya, maayos. Galit na galit ang demonyo sa kanya. Kaya sabi ng Bible, isang araw, humarap ang mga anghel sa Diyos kasama si Satanas. At nagtanong ngayon si Yahweh kay Satanas, saan ka galing? Sabi naman ni Satanas, paroon pa rito. Kaya delikado pa rin paroon pa rito. Tapos sabi ni Yahweh, napansin mo bang lingkod kong si Job? Napakabuti niya. Sabi ni Satanas, paano hindi maging mabuti? Pinagpapala mo ang buhay. Pinapayaman mo. Subukan mong bigyan ng pagsubok yan. Kaya sabi ni Yahweh, sige, gawin mo gusto mo, huwag mo lang siyang sasaktan. Kaya si Job ay nakaranas ng matindi mga pag-uusig. Namatay ang mga anak, nawala ang kabuhayan, tapos yung kanyang asawa na dapat ay tagapagtanggol niya, yung asawa pa niya, kanyang naging persecutor.
Sabi ng asawa ni Job, sumpain mo ng Diyos mo nang mamatay ka na. Sabi naman ni Job, pupurihin mo lang ba ang Diyos sa gitna ng kaginhawaan, sa panahon ba ng kahirapan ay hindi mo siya pupurihin? Kaya sabi ni Job, pupurihin natin ang Diyos sa panahon ng pagpapala at kahirapan. O kaya ibig sabihin doon, mayroon talagang mga pag-uusig na darating sa atin. May mga pagsubok, pero ang taong mga pinagpala ng Diyos ay yung mga taong kahit inuusig na, may pagsubok, may problema, ay nagtitiis pa rin at tapat pa rin na sumusunod kay Yahweh El Shaddai. Yan ang mga taong tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Kaya dito, sabi ng Biblia, bilang pangako ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya at nakakaranas ng mga bagay na hindi maganda, sabi doon ng talatang 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen. Malaki ang inyong gantimpala sa langit, sabi ng Biblia. Kaya pag dumaan ka sa matinding pagsubok at problema, asahan mo, mas malaking pagpapala at biyaya ang darating sa iyo. Lord. May kasabihan tayo na more sacrifice, more blessing. Amen. Amen po ba? Habang dumadami ang sakripisyo mo, lalo na lumalaki ang pagpapala mo galing sa Diyos. Kaya tayong lahat na nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Panginoon, mapalad tayo, pinagpala tayo. Bakit? Andyan ang Diyos para sa atin. Amen. Kaya palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon.